Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan na si Giovanni Kumita, Hill Ruiz, saka itong si Strongest Ninja, kababayan, saka si Arvin Lumayog from Marikina City po. Ito po ang ginagamit at magbibigan para sa pang straight na golden boy po. Ito ang golden boy talaga, talagang tayo ang palong po. Pulang-pulang mata, orange pala. Pero kagandahan ito mga kaibigan ay ano po, black spar siya mga kaibigan. Itim ang tahid mga kaibigan, o, tingnan niyo po. Kung pumalo, super po. Ito mga kaibigan, ito rin ang EEG mga kaibigan, tatlo to. Talagang napakaganda po. EEG ito mga kaibigan, True Earwax Game Farm po. Oh. Napakaganda nito mga kaibigan. Mayroon ding ano, yung sa Cebu na kay Manong Edwin. EEG din yun. Maganda ang EEG mga kaibigan. Pag babae, talagang dilaw ni dilaw dito po. Kunin ko pa yung kay ano, Manong Edwin po. Ito po yung ano mga kaibigan, yung EEG na golden boy rin. Ito nagpalabas ng mga ano, mga pumpkin ano po. May isa kung nagpalabas ako dito mga kaibigan na pumpkin talaga. May bandira pa mga kaibigan. Baka ito po, maganda ito mga kaibigan. EEG din ito mga kaibigan. Palabas ito ng mga pumpkin po. Pumpkin na golden boy mga kaibigan. Kunin ko pa itong kapatid nito mga kaibigan. Na Manong Edwin, EEG din to. Itong manok na ito mga kaibigan, magpalabas din ito ng mga punkan po, pero malalaki mga kaibigan. Maganda din ang mga resulta nito. Saka solid yung mga katawan po. Napakapula yung mata nito. At saka napakaganda ng lumalabas dito. Pero minsan masyadong malaki po ang mga lumalabas dito inahin na ito mga kaibigan. Pero maganda pa rin. Meron natin. Yan eh. Ito din ang nakuha natin na ano mga kaibigan. Tayo na 5K po. Kaya yan eh kakusa mga kaibigan. Medyo bata pa ito mga kaibigan. Pero hindi ako nagpalabas ito ng street breed na 5K mga kaibigan. Kinukross ko lang muna sa golden boy po. Dalawa ito mga kaibigan. Nandun lang yung isa po. Maganda din ang resulta nito. Talagang grabe mamalo yung mga ano po. Ito yung mga kaibigan na nagpapalabas ng mga magagaling po. Tsaka maganda yung mga pormahan nila at saka kulay po. Ito may laman na itong 5K at saka ano mga kaibigan, alin roundhead po. Siguro ang green itong kaibigan ay baka 1/4 lang or 50 siguro. Pero ito parang ginagamit ko mga kaibigan kasi napakaganda mga kaibigan. Once in a while magtapon din siya ng mga ano po, yung tinatawag ng kanawayon, lalo na pag makross sa golden boy mga kaibigan. Pero super mga palo mga kaibigan. Totoo yan. May isa pa dito na gold po. Dito may jet sweater din tayo dito. Jet sweater po, pero kinukross natin sa golden boy mga kaibigan. Hindi ko lang alam kung makapudos pa ito ngayon. Makaabot ba ito ng ano po, early bird, pero napakaganda nito mga kaibigan. Punkan po dito. Ano lang, medium lang. Bandira pa mga kaibigan, no? Eh, ang broodcock walang bandira. Baka sa babae ito mga kaibigan. Talagang pumpkin yan. Okay lang.
Napakaganda ng forma ng katawan nito. Yun na gawing broadcast to, pero nakita mo na sinasabi ko na sa iyo yan. Napakagandang manok, napakagandang gold po ito. Tingnan niyo po. Bata pa bro, kitang-kita na natin. Meron pa isa dito. Cross ng pumpkin po. Pumpkin ang lalaki, gold ang babae. Medyo naging whitey yung likuran niya, mga kaibigan. No? Tingnan niyo po. Tapayan lang. Baka gusto ni Gilbert Lopez to. Ito sana ang broadcast ko, pero ang gusto ko kasi pikom. Napakaganda yung isa, yung maliit. Pero nasabi ko na kay Gilbert Lopez, baka hindi na yun gusto niya siguro yun. Pero pag gusto niya nito, ay ito rin, bigay natin. O talagang mano din ito malo siguro. Ito din siguro mga palo nito. Ha? Okay na? Ito naman pag-usapan natin mga kaibigan ay talagang lang talaga. Usapang magmamanok lang talaga, tungkol sa manok lang po. Ito mga kaibigan ay maraming nagsasabi sa akin. Hindi naman marami, isa-isa. Ba't ka pumayat, busing? Palagi ko naman yan sinasagot mga kaibigan na kasi dati po ay medyo tayo, tumataas yung BP natin. Mga kaibigan, napacheck up tayo, medyo tumataas yung cholesterol level natin. Kailangan, ang advice ng doktor mga kaibigan, kailangan tayo mag-diet po. Kaya ganun mga kaibigan. Kailangan talaga mag-diet, magpapaya tayo para medyo gumaganda po yung blood circulation natin mga kaibigan. May nagsabi pa, busing, biglang tumanda yung mukha mo. Totoo yun mga kaibigan kasi na-drain yung taba mo eh. Nagluloy yung mga mo dito, yung mga balat mo kasi tingnan nyo sa malumang video ko mga kaibigan, ang laki ng mukha ko, bilog na bilog po. Kaya nung pumayat ako mga kaibigan, talaga nagluluyan yung mga balat natin dito, biglang tumanda po. Totoo yan, tingnan nyo yung mga video ko dati. Ang laki ko mga kaibigan. At may nagtanong pa sa akin mga kaibigan, yun daw ang broadcast mo ay talaga bang sa reed ba talaga? Sa reed yun mga kaibigan. Hindi naman tayo magsabi dito na hindi sa reed. Sa reed yan, tapos hindi pala. Kasi dati mga kaibigan, may sasakyan po ako na G4 yung kutsi po. Naibinta ko po mga kaibigan kasi medyo tayo kasi nagnegosyo ako dati ng pizza mga kaibigan, street pizza lang. Pag bagyo ng ulit mga kaibigan, lumilipad yung pisto ko. At saka may isa pa akong pisto doon sa Tagbilaran City. Kaya pilitan pa akong bumili ng sasakyan mga kaibigan, yung kotse lang kasi medyo lang yun, hindi ba siya magasta sa gasolina kasi 1.2 lang yung makina doon, yung G4 po. Kaya medyo tayo mga kaibigan, medyo nahirapan tayo sa naibinta ko mga kaibigan. Pero pagbinta ko sa sakyan na yun, ay siguradong binili ko na kaagad ng yung broadcast sa Red True Busnuli mga kaibigan. Kasi sa tingin ko naman, magagamit ko naman yan mga kaibigan kasi nagbablog tayo, nagbe-breed tayo, commercialize tayo mga kaibigan. Pero yung mga babae mga kaibigan, dito lang sa mga vlogger, pero sinisigurado ko nga EEG po kasi maganda yung dito sa Red ang isa, yung iba EEG. Maganda kasi yun mga kaibigan, pero alam naman natin na yung EEG ay doon din galing sa sa Red mga kaibigan. Kaya yun lang po mga kaibigan, lilinaw ko lang po para naman sa fair naman sa nakakuha sa akin mga kaibigan. Na talagang legit yung broadcast natin at saka mga broodhen po. I-topic natin ay ito naman ay comment lang na yung 50-50 daw or 3/4 naman pwede ba daw gawing broadcast sa atin naman dyan mga kaibigan. Dito naman 50-50 or 3/4 kahit hindi 50-50 or 3/4 ba yan, kung anong bloodline yan, kilso ba yan sa atin mga kaibigan ay naranasan naman natin yan na basta nakita natin magaling gawin natin broadcast. Dati mga kaibigan wala namang bloodline dati. So sa akin mga kaibigan, pag mag-broadcast talaga ako, ang tinitingnan ko po ay yung may mga palo talaga mga kaibigan. Kahit hindi magaling basta may mga palo mga kaibigan, totoo yan, yun talagang may mga palo na super po. Kaya sa akin, daming nagbasa sa akin na bakit daw nag-broadcast ng hindi magaling, palo lang. Kasi sa atin mga kaibigan, may iba-iba tayong paniwala. Sa akin lang yun mga kaibigan, gusto ko talaga na mag-broadcast na yung talagang may mga palo. Kasi kung gusto mo namang gawing magaling yung manok mo, cross mo yan sa mga magagaling. Kilso, round di ba po mga kaibigan?
tayo naman mga kaibigan ay bilang mga gilid-gilid boys, lang naranasan natin yan, nabugkak tayo, hiniram natin dito kasi magaling, di ba? Kasi may mga palo, ganon. Hindi naman kailangan mga kaibigan na itong manok na, pero kung sinasabi, tanong lang to, 50-50 or 3-4, pwede ba gawin bugkak? Ako, pwede po. Kasi alam nyo na, 50-50 siya ng sweater at kilso. Di, maganda bugkak yun, lalo na pag 50-50, line breed lang siya. 50-50, Raptor saka Golden Boy. Ako, mas lalong maganda yun. 3-4 siya ng Kilso or 3-4 siya ng Gilmore. Nako, maganda yun, kaibigan, kasi kahit hindi siya puro, pero mataas ang dugo niya sa Gilmore. Lalo na pag i-cross mo pa siya ng medyo mga round head o ganon. Lumalabas siya, ay talagang may mga 80% na magagaling po. Ito naman sa atin, mga kaibigan, di naman tayo nagmamayabang po na sa atin ay depende na lang yun, mga kaibigan. Palagi ko naman yung sinasabi na yung mga dinidiscuss natin dito, pwedeng sundin, saka pwede rin hindi po. May tanong din itong kabayan natin na si Strongest Ninja, mga kaibigan, na saan daw galing yung gray natin. Yung gray naman, mga kaibigan, ay hindi ko naman alam kung yung gray na yun, ay hindi ko naman alam kung anong bloodline nun. Nakuha ko lang yun, nabili ko lang yun, mga kaibigan. Nakita ko magaling. At saka may inahin ako na krusya ng krusya ng 5K at saka itong Alin Roundhead, mga kaibigan. Magandang babae po. Kinukross ko siya sa gray, mga kaibigan, kasi yung gray na yun, binili ko lang yun kasi magaling po. Magaling, may mga palo pa. Pag cross ko, mga kaibigan, may mga lumalabas na mga gray na mga lalaki po. Mga lalaki, kasi yung mga babae, mga kaibigan, para silang kulay pula. Yung mga gray na yun, nailaban ko, mga kaibigan, kasi magagaling po. Nako. At saka may isang magagaling sila, mga kaibigan, yung lahat na mga lalaki doon. Medyo nanalo po. At saka may na-produce akong isang gray, mga kaibigan, kasi magagaling yung mga kapatid niya. Yun ang tinitira ko po. Hanggang ngayon, mga kaibigan, nandyan po. Pag may cross natin sa gold, may cross natin sa Golden Boy, kahit saan, mga kaibigan, mga anak lahat, magagaling. Kaya hanggang ngayon, mga kaibigan, pinangalanan ko na lang yung Ugato Gray, pero hindi ko alam, mga kaibigan, kung anong bloodline ng lalaki na gray po. Baka lang yun, mga crosses na rin yun siguro, mga kaibigan, pero inaano ko, mga kaibigan, bala kong kumukuha ng may ibang klase po, Sparks Gray ba o regular gray ba, para may pasok natin sa gray po. Kasi kung pinag-usapan yung babae na yun, mga kaibigan, magagaling ang di baka mag-produce din siya ng katulad ng nakita ko doon, mga kaibigan, na medyo walang bloodline na manok, pero kinukontinue niya, mga puti yun, mga kaibigan. Nakita ko doon sa isang vlogger din na kinukontinue niya, hindi niya alam kung anong bloodline. Pero sa mga pinapasok niya, mga kaibigan, ng mga manok, ay talagang ang mga lumalabas po, puro magagaling. Katulad yan sa mga gray ko, mga kaibigan. Dati kinukross ko yan sa gold po. Yung gold ko, mga kaibigan, siyempre gold gray ang labas. Ako, napakagaling, mga kaibigan. May mga palo, may mga ilag. Ayun lang naman talaga, mga kaibigan. Depende lang yun kasi bilang isang magmamanok po, ay talagang lang yun, mga kaibigan, lang talaga yun, mga kaibigan. Depende na lang sa iyo yun. Kung nakita mong kulang sa ilag ba or kulang sa salta yung manok po, pasukan mo ng medyo mga light side na manok po. Ay alam naman natin yon, yung mga dark side medyo mga palo ng palo, yung mga light side medyo sa mga salta, mga ilag, alam na natin yun, mga kaibigan. Kaya sa atin bilang magmamanok ay kailangan din nating kailangan din nating sundan kung ano yung mga kilos na mga binibreed natin, kasi breed lang tayo ng breed tapos magastos pa yun. Sayang naman yun, mga kaibigan. Ito kasing yung dati, itong si Strongest Ninja, sabi niya sa akin na, boss, may nag-vlog, boss, na parang boss, parang sundog ba, mga kaibigan, yung kinukuha yung content mo na tungkol sa Upsilin. Kasi ito, mga kaibigan, na anuhan ko ito kasi yung Upsilin, mga kaibigan, nakuha ko rin ito sa Samis pa ko po. Kasi doon may manukan doon, mga kaibigan, na medyo kaibigan natin. Ako, mga kaibigan, nagtanong-tanong ako at saka nag-research ako kung ano yung Upsilin po. Yung Upsilin pala, mga kaibigan, ginagamit yun sa
nilagay yon sa pagkain ng isang kabayo po sa racing, mga kaibigan. Kaya ang manok, mabigyan dun, mga kaibigan. Ako, napakalakas po. Mabigyan mo siya ng mga kunti lang, mga kaibigan. Talagang dulo lang ng kutsara po. Kung isang manok lang, mga kaibigan, siyempre, kung 5 manok, i-divide mo. 5, Naku, mga kaibigan, pag na sila ng siguro mga 2 to 3 weeks, pagkahig mo, makikita mo talaga yung lakas ng isang manok po. Kaya na-vlog ko yun, mga kaibigan. Sabi ni Strongest Ninja na, boss, may gumagaya sa mo, apsilin. Hindi ako problema yung, mga kaibigan, kasi pag ikaw, hindi mo na-testing yung apsilin, hindi mo alam kung anong sabihin mo dyan, di ba? Di, totoo yan, mga kaibigan. Tinitingnan ko, pinapanood ko. Talagang sabi lang ng vlogger, mga kaibigan, ay vitamin siya sa manok para healthy daw yung manok. Pero wala talaga siyang masabi na ang performance, talagang magawa sa isang manok pag na tong apsilin po. Iba ang apsilin, mga kaibigan. Talagang makita mo yung lakas niya pag mahawakan mo yung parang sa impact parang sa vibration ng katawan ng isang manok, mga kaibigan. Talagang mo po na talagang lumalakas yung manok. Kaya nung na-vlog ko yun, mga kaibigan, ang daming tanong saan nakakalungkot lang kasi parang na-face out na, mga kaibigan. Pero may nag-message sa akin, taga Saudi po, mayroon daw doon. Pero hindi naman, mahiya naman tayo maghingi po, pero sa alam ko, mga kaibigan, parang hindi pa siguro, parang nandyan pa siguro, pero baka naubusan lang ng stock ba. Hanggang ngayon, mga kaibigan, kaya sinasabi ko ito kay kababayan natin na sabi ko sa kanya, sa isip ko lang na di ako mabahala dyan kasi kung alam talaga niya yung apsilin, may masabi siya doon kung ano ang mga resulta, di ba? Pero pag hindi mo nagamit yan, mga kaibigan, wala ka rin may content dyan kasi hindi mo alam hindi mo alam kung anong laman ng para siyang mga kaibigan, para siyang quaker oats, mga kaibigan, na para siyang fish food, para siyang wheat germ, mga kaibigan, na parang cracker ang dating po, na medyo mabango siya, parang tabako ang kulay, mga kaibigan. Kaya hanggang ngayon, pag pumunta ako sa Bilaran, nagtatanong pa rin ako dyan, mga kaibigan, yung apsilin kasi iba ang manok, mga kaibigan, lalo na pag medyo mga kaibigan, medyo mabigat yung labanan. Kailangan talaga, mga kaibigan. Pero ang gamit mo dyan ay with feeding talaga, mga kaibigan. Natutunan ko rin yan, mga kaibigan, Usami City po. Kasi dati, mga kaibigan, may mga handler doon, galing din Bacolod. Natuto rin tayo, nood tayo, kaibigan natin, doon sa farm po. Kaya medyo, pag mga ganong klase, mga kaibigan, may tatak mo yan sa isip mo. Pag may testing mo naman, kaya doon ka magsalita, mga kaibigan, ganun pala, di ba? Di yung hambog ang una ko. Di, nai-content yun sa isang vlogger, pero wala siyang, nakita ko doon, mga kaibigan, kasi pinapanood ko rin. Wala siya masyadong nasabi po kasi alam ko na itong vlogger to, hindi niya alam to kasi baka hindi niya ginagamit yun, mga kaibigan, kasi pag ginagamit mo yan, talagang marami ka masabi dyan. Iba ang dating ng manok po. Para siyang, mga kaibigan, parang may laman talaga yung kilos at saka palo ng isang manok po, iba. Kaya nung na-vlog ko na yun, mga kaibigan, talagang nag-viral yun. Parang 350,000 views, mga kaibigan. Ang daming nagtitik sa akin noon dati, mga kaibigan, na saan daw makabili. Talagang wala na akong mga kaibigan, kasi sa mga Lazada, sa mga wala po talaga. Talagang naubusan, mga kaibigan, at saka sabi nila na phase out na daw, pero sa tingin ko, mga kaibigan, wala pa, baka naubusan lang ng stock siguro, mga kaibigan. Hanggang ngayon po, mga kaibigan, paki-comment kung mayroon bang apsilin sa area nyo po para naman tayo makabili dyan, mga kaibigan. Ako iba talaga, mga kaibigan, kasi yun ang mga kasabay ng mga B22 powder, yung mga Dextrose powder, mga wheat germ, yun, kasali yun, mga kaibigan, sa wheat feeding po. Iba ang manok, mga kaibigan, pag mabigyan mo ng apsilin, mga kaibigan. Iba yung pagkahig po, nako, parang makalkal yung lupa, mga kaibigan. Nako, talagang napakalakas ng manok po. Mapifeel mo talaga, mga kaibigan, pag ikaw magkondisyon, mga kaibigan. Totoo yan. Yan lang naman, mga kaibigan, ay ito naman kasing magmamanok tayo kahit mga kunting bagay lang, kailangan pakialaman mo yun para naman maano mo yun sa knowledge mo, mga kaibigan, na ganyan talaga, ganyan pala. May nagtanong din sa akin dito, mga kaibigan, na ano yun daw yung markings about
right out, lift in, mga ganun. Napakasimple lang nun, mga kaibigan. Kailangan bilang isang magmamanok, kahit mga gilid-gilid lang tayo, mga inato lang tayo na, kailangan malaman din natin yung mga kaibigan para naman may alam tayo. Napakasimple lang yun, mga kaibigan. Kasi sabi nung ano, boss, ano ba yung right out, lift nose? Ako, natawa akong kaibigan kasi ako dati ganun din eh. Wala akong alam dyan sa mga markings ko. Yung manok ng kaibigan, ganito lang yan. May mga butas, may mga cut yan. Pag dito sa right side mo, doon sa labas, hindi siyempre, right to, right out. Pag dito naman sa pasok ng kaibigan, right in. Di ba? Mayroon naman tinatawag silang double right. Dalawang ano dito, double right, di ba? Ang dito naman sa kaliwa mga kaibigan, o dito sa pasok, lift in, di ba? Lift out kung palabas, di ba? Kung sa ilong naman mga kaibigan, kung dito sa right, di right nose yun. Kung dito naman, left nose, di ba? Napakasimple, practical lang yun mga kaibigan. Pero pag wala kang alam, wala ka talagang alam, di ba? Hindi mo talaga alam mga kaibigan kung ano yung importante yung mga kaibigan kasi pag magpunta ka doon sa farm, makabili ka ng mga cruises ba o ano, nananalo sa'yo, gusto mong bumili ulit. Alam mo mga kaibigan, pagpunta mo doon kung ano nang kunin mo, lift out ba yung nananalo sa'yo, gusto mong bumili ulit, alam mo yun, di ba? Pwede mong gawin broadcast yun, di ba? Yeah, napakasimpleng bagay yun mga kaibigan, pero talagang kailangan din natin pakialaman yung mga kaibigan para naman matuto tayo po. Kahit mga gilid doon tayo mga kaibigan. Yun lang po, yun lang ang masabi natin sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po. Good morning po.